of the world is within your hands. Oh, love reaches me, love reaches me. I am in awe of you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Always with you. Always with you. Always with you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful, hallelujah, holding on. I am always with my refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Always with you. Always with you. Always with you. Hallelujah. God is always with us. Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue to praise His name. God is awesome in this place. Amen. This is the house of God and we will praise Him. Yes, Jesus. Here in this house of the great King, we've come together. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ alone. Cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we see His face. There is power here for the miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. No, no, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we see His grace. There is power here for the miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dito tayo sa bahay ng ating Panginoon, nararapat na magpuri sa Kanya. This is where we belong, in God's house, in God's kingdom. Let us declare that this morning.
make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Ang Diyos lamang ang maghahari sa sambahang ito. We praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's give our highest praise to the Lord. And let's clap our hands, sing praises, and shout praises to His name. Ayan. We are experiencing mga attacks ng enemy, but let us declare that Jesus is still victorious and Jesus is our Lord. Let's shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Now let us build our life on the center, with Jesus at the center of our life, because He is worthy of every praise. Hallelujah. Worthy of every praise we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. We speak the name of Jesus. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are. Lord, fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hallelujah. Jesus, you are a holy, holy God. We will build our life in you alone, Jesus. You are our firm foundation. Yes, Jesus. Let this be our declaration. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation.
worship the Lord. Let us fall down on our knees and surrender our life to God. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. Let us take this opportunity to say your heart's desire, your deepest prayers to Jesus. Come on, talk to Jesus. Open your mouth, sing Him praises. Hallelujah. Let's worship the name of the Lord. Yes, Jesus. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Nangungusap sa iyo ang Panginoon. Talk to Him. Open your heart. Do not harden your heart. Surrender your life to Jesus. Hallelujah. He is our Lord. He is our Savior. And He is accepting you with open arms. Yes, Jesus.
You are awesome in this place, God. Let us sing it again. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Let us remain in the presence of the Lord. Hallelujah. Truly, Lord, you alone are worthy of all praises and glory, O God. You are awesome, Lord. Oh, our gracious and loving Heavenly Father. Oh, we come before you today, Lord, with a grateful hearts, with a thankful hearts, O God, for your steadfast love and mercy that new every morning, Lord. Thank you, Lord, for bringing us together as a church family to worship you today. Panginoon, we offer namin sa inyong paanan ang lahat ng aming mga alalahanin, O Lord, ang aming pagod sa buong linggo at ang mga kabigatan na meron kami, O Diyos. For those among us who are hurting, Lord, may be sick or going through tough times, we ask for your healing touch sa may makaramdaman, Panginoon. At hiling namin ang kapayapaan higit pa sa aming nauunawaan, O Diyos. O Lord, grant wisdom and guidance din po sa mga kapatid naming may kinakaharap na malalaking decision o may problema man, Panginoon. And as we open your word today, Lord, we open our hearts to listen, O God. Speak to us, O God. Handa ang aming mga puso para tamnan muli ng iyong mga salita at patuloy na palakasin ang aming mga pananampalataya. May our worship, Lord, today be pleasing to you, O God. Tulungan mo po kaming maging liwanag at pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming kapwa, sa komunidad namin, Panginoon, sa buong linggo na ito, O Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo na naririto tayo sa tahanan ng Panginoon? Tayo po ay isang maliit na church. We are actually a house church. Nagsimula lang po ito noong pandemic time. So, akala natin hindi tayo makakasurvive ng pandemic. So, we thought we were just a temporary church. But it has been over. The lockdown was over and we are moving on and we are still here because the Church of the Lord Jesus Christ, nothing can stop the Church of the Lord. Amen? Even the gates of hell cannot stop the growth of the church. So, purihin ang Panginoon, we are happy to welcome our guests. Some of us here are guests because you are just here for the baby dedication later, of course, but you are always welcome if the Lord will lead you back to join us
the coming or on the next Sundays, welcome po kayo. Amen? And salamat sapagkat, of course, when we come together, isa lang po ang paksa natin, and that is the God of the Bible. Amen? So this morning po, ang ating tutunghayan is about the Holy God, ang banal na Diyos. Ang banal na Diyos po ay nagpahayag o nagpakilala ng kanyang sarili sa Biblia. So, salamat sapagkat may Biblia, right? Without the Bible, how can we know God? People are trying to look for God sa mga bundok, bundok Banahaw, sa mga ilog, sa mga dagat. You know, sino na dito nakarating sa bundok Banahaw? There are people who are climbing up the bundok Banahaw in the hope of finding God. And they're actually looking for Mariang Makiling, who is supposed to be a goddess. Okay? But, mga kapatid, God is here, and His presence is awesome. Amen? Pwede bang palakpakan po natin? O again, when we have been corrected that when we clap this way, we are clapping for the movie stars, the actors and actresses. But when we are clapping to the King of Kings and the Lord of Lords, the God of all creation, we clap this way. Amen. So, purihin ang Diyos. And this morning, we will be reading from the book of Isaiah, chapter 6, 1 to 5 actually. So may I invite you to rise up and read the scriptures with me. Ayan. So we will be asking the men to read verse 1, and then women sa verse 2, and then alternate reading po tayo. I want us to read with gusto. Yung excited tayo. Let us use our voices and let us be excited in reading the Word of God. Ready, men? Go. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. Women, ladies. Ang bawat isa sa kanila may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, Banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Sa lakas ng dinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng puso ang loob ng templo. Together, lahat tayo, sinabi ko nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako, dahil ako'y may makasalanang labi at naniniwahan ako sa mga taong makasalanan din mga labi. At ngayon nakita ko, ngari, ang Panginoong makapangyarihan. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. Let's be seated. Amen. So, purihin ang Panginoon sapagkat ipinahayag po ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan po ni Isaiah na ang Diyos ay banal, banal, banal. Okay? Ayon po sa isang writer, ang holiness daw po is the most sparkling jewel of God's crown. It is the name by which He is known. Kung may ibang pangalan na itatawag sa Diyos, yon ay holiness or banal. Kung may isa pong characteristic ang Diyos na magdi-describe sa Kanya, yun po ay holiness o kabanalan. But today, we will be looking at holiness, the meaning of holiness sa Bible, or we will be looking at holiness
kung anong meaning ito in the Bible. Okay? And other important things that we need to know about holiness. Ayon po sa Isaiah 6:3, Holy, holy is the Lord of heaven's armies. The Lord, the whole earth is filled with His glory. Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Yan po ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili. At kung una nating titignan, mga kapatid, the first point of our study is the biblical holiness of God. First point from the biblical holiness is letter A, He is set apart o nakabukod. Okay. So, sabi po sa Exodus 15:11, alam ba natin sino nagsulat ng Exodus? The book of Exodus? Sino? Si Moses, right? So, ayon po kay Moses, actually, si Moses ay nagtatanong, O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad mo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kaya kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. The holiness of God or the holy God of the Bible ay nag-iisa lang po. Okay? Wala po siyang kagaya, wala po siyang katulad. He is set apart. Nakabukod po siya. Wala po siyang Xerox copy. Wala siyang scan copy. Nag-iisa lang po ang Diyos na banal. And who is that God? The God of the Bible. Ang Diyos na nagpakilala ng kanyang sarili sa Biblia. Okay? At ganun din sa ayon sa 1 Samuel 2:2, walang ibang banal maliban sa Panginoon. Remember this, wala pong ibang banal, kundi or maliban sa Panginoon. When the Bible tells us about Panginoon or Lord Jesus Christ po yan. Okay? Wala siyang katulad. Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. There are many gods in this world. Marami pong gods na inintroduce ang daigdig at maraming gods na imbento ang tao. Okay? Pero ang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa Biblia ay ang nag-iisang Diyos na banal. Ang iisang Panginoon na banal. Agree po ba tayo? Agree or disagree? Whether you agree or disagree, what the Bible declared is truth. The only truth. Okay? So, nakita natin, ang Diyos lang po ng Biblia ang set apart. There are other religions po na nagpo-promote ng ibang God, and there is even atheism that tells us that there is no God. But still, whether you believe it or not, whether you are a believer or an unbeliever, ang katotohanan pa rin po ang mananatili, and that is, there is such God of the Bible who is holy, the only holy God. Okay? So, the second point in the biblical holiness is, mga kapatid, okay, biblical holiness means being pure. Okay? So sabi po sa Psalm, there is another question in Psalm 24, 3-5. Sino, pwede bang basahin natin, please read with me? Sino ang karapat dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaaring tumuntong sa kanyang banal na templo? Makatutungtong ang may matuwid pamumuhay at malinis na puso
ang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pagpapalain siya, pagpapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kanyang tagapagligtas. So from Psalm 24, 3-5, it is quite biblical na naghahanap talaga ang mga tao ng Diyos sa bundok. There is such a thing as the mountain of the Lord, no? So, pero ang tanong, sino ba ang pwedeng tumungtong sa banal na templo na nasa bundok ng Panginoon? Okay? Meron daw pong ang purity o yung holiness ng tao na qualified para makapunta sa mountain of the Lord ay, ano daw po? He who has clean hands. Clean hands or matuwid ang pamumuhay. Pangalawa ay merong what? May malinis na puso or may pure heart. Ang pangatlo ay, sabi diyan, siya ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang pang-apat ay, hindi siya sumusumpa ng kasinungalingan. Okay? That is the purity or holiness na dapat nasa taong humahanap or nakakahanap, nakakasumpong sa Diyos. So parang, may ganun bang tao? Is there such a person who has clean hands, malinis ang kamay, malinis, pure o dalisay ang puso, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Parang biglang naging silent tayo, ano? Kasi seemingly wala pong ipinanganak na ganong tao. Bakit? Sapagkat lahat po tayo ay naging liko ang pamumuhay. Lahat po tayo ay malinis ang puso nung bata pa. Diba? Si Savi nga sinasabi nila, galit si Savi sa araw na ito. Kasi naka-red daw si Savi. Kaya galit. I don't think so. Di ba, Savi? Hindi ka naman galit. No? You see, ang mga babies, pure hearts yan. Pure ang hearts niyan. Pero of course, don't forget na lahat ng taong ipinanganak sa daigdig na ito ay ipinanganak ng may nature of sin. Naroon na ang kasalanan. Kaya eventually, magmamanifest ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Kaya yung purity of hearts ng mga bata ay later on, ay nagkakaroon din sila ng mga pagkakamali at impurities. Right? So, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sino ba ang sumasamba sa atin sa Diyos-Diyosan? Dati naman talaga, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Sino nga aminin, ako po, dati sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi ka nga yumuyuko sa mga Diyos-Diyosan, hindi ka nag-aalay ng bulaklak at kandila, pero minsan ginudiyos mo sarili mo. Minsan ginudiyos mo ang boyfriend mo, or ginudiyos mo ang asawa mo, siya ang boss mo. Right? Kadalasan mga kapatid, hindi natin nare-realize na actually there is a God, there is an idol sa mga puso natin. Minsan po, pag sobra kang in love sa iyong asawa or boyfriend pa lang, siya na yung Diyos mo. Pag sinabi ng boyfriend mo, magdi-date tayo sa linggo. So what happens? Absent ka muna sa church. May ganun ba? Walang turuan. Walang magtuturo.
But it is true, walang magdi-deny. Kasi there are times when we love our boyfriend or our husband or our friends more than the Lord. Kaya pinagpapalit natin. Bata pa tayo, nakalagay na yan sa ating puso. And the Lord's Day is a holy day, di ba? Na dapat ang linggo ay para sa Lord. Pero ang katotohanan, there are times when say, nagpapaalam naman tayo, di ba? Yun ang nagpapaalam, Lord, absent muna po ako sa church. Kasi birthday ng best friend ko. At hindi ako pwedeng absent. We are like that. And feeling natin, pinapayagan naman tayo ni Lord. Di ba? Pero mga kapatid, that is one form of worshiping idols. Yan ay isang paraan ng pagsamba ng mga Diyos, Diyosan. Mga hindi totoong Diyos, pero because we give our priority to those things, money can also be an idol. Di ba? Minsan profession mo, minsan ang iyong passion. There are people, a lot of people na sobrang love nila mag-bike. No? Yung may mga bikers na sobrang yun ang love nila. So ang Sunday is the best day for them to go biking. Kaya, absent sila sa church. Kasi sobrang nakaka-enjoy ang pumunta sa bundok. At lalo na, kapag kasama pa ang the love of your life. No? That is a reality. God knows that, mga kapatid. And that could be one way of worshiping idols. An idol is anything that gets most of our attention and our passion and our dedication, yung ating katapatan. Okay? So, mga kapatid, and of course, the fourth is hindi sumusumpa ng kasinungalingan. There are two kinds of lies, the black lie at ang white lies. We think that white lies are okay with God. Diba? So, lies are lies, whether it is red, white, or blue. Lahat po yan ay lies. So mga kapatid, biblical holiness is being pure. Being pure. Matuwid ang pamumuhay, malinis ang puso, hindi sumasamba sa Diyos at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. That is biblical holiness. Ang tanong, meron ba tayong ganon? So yun palang parang na-disqualify na agad ako. Na-disqualify na agad tayo. But of course, hindi pwedeng i-compromise ng Bible ang katotohanan ng Diyos because it is God's truth. Amen ba? Hindi kayo galit sa akin. Di naman. Okay. Ang second po is the holiness of God and sin. Tingnan natin anong connection ng holiness ng Diyos sa kasalanan ng tao. Number 1, it is said in the Bible that sin separated us from God. Ang kasalanan po ang naglayo sa atin sa Diyos. Basahin po natin Isaiah 59. Makinig kayo ang Panginoon na hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi, hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa inyong mga dalangin. Ang kasalanan po natin ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. In simple illustration, it is just like this, okay? Ang Diyos at tao, si Adan at si Eva, at ang Diyos ay magkaibigan. Sila po ay
They walk in the garden side by side. But when sin entered paradise, ang Diyos at ang tao po ay nagkahiwalay. Nagkaroon po ng pagitan. Okay? So, at isa lang po ang dahilan ng pagkakahiwalay natin sa Diyos. Sabi nga po dyan, ang Diyos ay hindi mahina para hindi niya tayo iligtas. Hindi rin siya bingi para hindi niya marinig ang pagtawag natin sa Kanya. Pero dahil sa ating mga kasalanan, hindi tinalikuran po niya tayo. Of course, God is still good. Sabi nga, God sends rain to both the righteous and the unrighteous. May mga general blessings po ang Diyos na para sa lahat. Pero meron pong special blessings para sa mga mananampalataya. Of course, we want more than anything in this life is the presence of God. Di po ba? Ang presensya po ng Diyos, mga kapatid, is what you and I really needs in this life. But God, paano kung ang Diyos ay nakatalikod sa atin? It is the presence of God that brings all the blessings that we ever need in this life. Nais ba natin ng ganun blessings? Then we have to turn around from sin. Kailangan isuko natin ang kasalanan so that binibless tayo ng Diyos na nakaharap siya nang hindi siya nakatalikod. Amen? Of course, the second point in the holiness of God and sin is that Christ is the only way to God. Sabi po sa Ephesians 2:18, ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Kristo. Ang banal na Diyos, hindi makakalapit ang makasalanang tao sa banal na Diyos. But of course, there is a way that God has provided for us para makalapit tayo sa Diyos, and that is through Jesus Christ. Isa lang po ang tulay para ang makasalanang tao ay makalapit sa Diyos na banal. Marami po ng iba't ibang paraan na ginawa ang tao. Ang mga tao po ay nag-build ng mga tulay para makalapit sa Diyos. Yun ay sa pamamagitan marahil ng relihiyon. Kailangan maging miyembro ng relihiyon, isang relihiyon para mapalapit sa Diyos. O para maligtas, may mga certain religions in the world na nagtuturo na kapag ikaw ay miyembro ng relihiyon na yon, therefore, ligtas ka. Pero sinasabi sa Biblia, iisa lang ang daan, iisa lang ang katotohanan, at iisa lamang ang buhay na magbibigay sa atin na magtuturo sa atin sa tamang daan, magtuturo ng katotohanan at magbibigay ng buhay. At yan ay ang Panginoong Jesus. Naalala ko lang po, may mga tinuturo sa atin, may mga natutunan natin nung bata pa tayo. For example, para tayo maging banal o para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, dapat ikaw ay nagbibigay ng abuloy o nagbibigay ka ng limos. Sino dito ang mahilig maglimos sa mga beggars? Because when I was young, talagang ang lola ko very, very strong talaga yan sa pagtuturo sa akin na dapat maging maawain ka sa mga beggars. Dapat nagbibigay ka ng limos sa mga beggars. No?
Kasi sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos, nakakatanggap ka ng parang a certain favor, indulgence, may indulhensya. Yun ang lola ko, may indulhensya kapag gumagawa ka ng kabutihan at nagbibigay ka ng tulong sa mahihirap. Alam niyo po, ang pagbibigay ng tulong at pagbibigay ng mga donasyon, of course, nais ng Diyos po yan. Pero hindi po yan paraan para makalapit tayo sa Diyos. Hindi po yan ang paraan para tayo maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang nakita natin sa Biblia. Yun po ang sinasabi sa atin sa Bible. So, looking at this, mga kapatid, anong klaseng tulay ang ginagawa natin para mapalapit tayo sa Diyos, para makatanggap tayo ng kaligtasan, para ma-please natin o matuwa ang Diyos para sa atin. There is only one way. There is only one truth and there is only one life. At yan po ay sino? Only Jesus Christ. Si Jesus Christ lang po, mga kapatid. Amen? Okay, so tingnan po natin another point in the holiness of God and sin. It is said that understanding God's holiness points us to our sinfulness. Kapag nauunawaan natin ang kabanalan ng Diyos, makikita po natin ang ating pagkakamali at pagkakasala. Bakit may mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan? Bakit patuloy sila sa paggawa sa mga pagkakamali, nananatili sila sa pagkakamali? Sapagkat hindi po nila lubusang nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. At sino ang banal na Diyos? Okay? So, sabi po dito, we have to confess our sin, the sin in our hearts. Because if not, if we don't confess, kapag hindi natin aminin na tayo'y makasalanan, God cannot listen to us. Okay? Sa ating mga panalangin. Mga kapatid, may mga taong self-righteous na tinatawag. Ang self-righteousness po ay hindi yan galing sa Diyos. Yan po ay galing sa dyablo. Siya po ang nagbibigay ng maling akala sa atin na mas banal ka or mas perfect ka as compared sa iba kasi mas magaling ka kaysa sa ibang tao. And sad to say, kahit believers na, may ganun pa rin tayong paniniwala. You see, ang kapangitan ng kasalanan at kapangyarihan ng kasalanan na sa ating buhay ay hindi nawawala yan. Mawawala lang po yan habang tayo'y palapit sa Diyos. As we get closer to God, as we grow in our faith, habang tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya, doon lamang po natin nakikita ang ating mga sarili. Di po ba? Kasi ang self-righteousness, nakikita lang natin ang ating mga sarili. Pero habang ang nakikita mo ay si Kristo, habang nagiging malinaw si Kristo, saka mo pa lang din nakikita ang iyong sarili. Kahit no matter how you try to convince yourself you are okay, na you are right, your conscience will tell you you are not right. May conviction. Mayroon po ng guilty feelings. Sino pa po dito ang may guilty feelings? Yung nagigilty tayo kapag tayo nakakagawa ng mali. Praise God! If you feel guilty kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali, ibig sabihin, naririnig mo pa ang tinig ng Diyos.
Ibig sabihin, God is still speaking to you at maliwanag pa ang tenga mo. Because during these times, marami na po ang naging bingi sa tinig ng Diyos. Because they just convinced themselves. You know, sa ating panahon ngayon, pinagbabaw, kahit yung mga bata, di ba sa school, wag natin silang, anong tawag doon? Wag natin silang i-guilt trip. Wag natin silang, kasi nakakasira daw yon sa kanilang personality. No? Pero mga kapatid, kahit 21st century na, when you are feeling guilty, once you feel na napapalayo ka sa Lord, mga kapatid, magpasalamat ka, salamat Lord, kasi ibig sabihin, nararamdaman mo pa ang presensya niya. Nakakatakot kapag hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi ka na magigilty. Kapag paulit-ulit mo kasi ginagawa ang isang mali, kapag paulit-ulit na kinukumbinsi mo ang sarili mo, you know, may mga teachings na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Kaya kahit ano ang gawin mong kasalanan, hindi ka na dapat magilty kasi pinatawad ka na ng Diyos. So what happens? Ang mga tao ay nagiging numbed. Nagiging manhid na sa kasalanan. At kapag nanging manhid ka na kapatid, ibig sabihin, masyado ng marami ang, ano yung ine-injection para mamanhid ka? Anesthesia. Pag masyado ng maraming anesthesia ang na-injection sa iyo ng mundo, or marami ng dosage ng anesthesia ang na-inject sa iyo ng religion, mawawalan ka na ng pakiramdam. Mawawalan ka na ng hindi ka na makukonsyensya. Huwag nawa mangyari yon sa ating mga buhay. Amen? Okay. So remember mga kapatid, wala pong perfect sa atin. We are just forgiven. And we can only be forgiven if we confess our sins. We have to recognize our sins, and we can only have a clear understanding of our sinfulness once we understand the holiness of God. Amen? Yes. So I hope comfortable po ang ating mga guests sa araw na ito. We are not meant to, or we don't mean to offend you or to na-guilt trip kayo. It so happens po na ito talaga ang topic natin for this Sunday. And if God is speaking to you, God bless you kapatid. Ibig sabihin, God is interested sa buhay mo at ang Diyos ay may planong nais na matupad sa iyong buhay. Amen? Yes, we can clap our hands. Yes, yes, amen. And so, tingnan po natin ang third truth na makikita natin sa Biblia. Ang third truth po sa Bible, the Holy God has plans for mankind. Tingnan po natin ito, ano ba ang plano ng banal na Diyos para sa sangkatauhan? Number one, first point is, letter A, He created us in His own image. Mga kapatid, sabi po sa Genesis 1:27, let's read this. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At alam ba natin that God also created the animals, male and female. Tama ba? Sino dito ang maraming aso o pusa sa bahay? Tanong ko, meron ba kayong aso o pusa na bakla o tomboy? Sinong meron?
Wala, di ba? Actually, ni-research ko yan sa Google at saka sa YouTube. Kung meron bang baklang aso o baklang o tumboy na pusa, up to this day, mga kapatid, wala po. In fact, they are trying to come up with a kind of pusa or aso na may third sex. Yung bang pusa na nakataas ang, ano yun? ang kilay. Oy, aso na kikimbot-kimbot pag naglalakad, no? Wala po, no? Kasi ang Diyos po, kaya po ang babae lang po ang pwedeng magbuntis. No, babaeng aso o pusa o babaeng tao, sila lang po ang pwedeng magbuntis. Wala pong nagbubuntis na lalaking pusa. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, may Pinoy po na nakadiscover na kasi part yan ng image ng Diyos. Yung pong pag-create tayo ng Diyos na banal ayon sa kanyang image. Okay? So, pero alam ba natin na may Pinoy na nakadiscover na may banal na aso at meron palang santong kabayo? May ganun. Alam niyo naman, only in the Philippines. Okay? May banal na aso at santong kabayo. Na. Pero alam niyo mga kapatid, ang katotohanan, the most wonderful thing is that only God were created in the holy image of God. Tao lang po ang create ng Diyos na nagkikerry ng imahen o ng kabanalan ng Diyos. Kaya, tao lang po ang may kabanalan. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung sila ba ay, if they are bearing the image of the Holy God. No? Banal ba ang katabi mo? Yes. Hindi banal na aso, ha? Walang santong kabayo sa atin. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, when I was studying this, naiyak ako kasi, Lord, salamat. Kasi kami mga tao lang pala ang nagkikerry ng kabanalan ng Diyos. Alam niyo yung mga aso't pusa, kahit gaano po sila kabait, pero darating ang panahon na makakagat kayo. Wala silang kabanalan. No? Tao lang po ang may kabanalan. Amen ba tayo mga kapatid? Baka iniisip mo, hindi pa ako banal. Kung hindi ka pa man banal ngayon, nais ng Diyos na maging banal ka. At na sapagkat ang kabanalan po ay inilaan niya talaga yan para sa lahat ng tao. Okay? Masaya ba tayo? And of course, the second point in the Holy God's plan for mankind, sabi po dyan, He wants us to be holy and blameless. Yan pala yung kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin, ang maging banal at walang kapintasan. Kasi ang Diyos, gusto niyang makita ang mga anak niya na katulad niya. Minsan po may mga magulang na sabi, uy, ang anak mong lalaking ito ay kamukha mo. Pero tapos sasabihin naman ng tatay, hindi, kamukha yan siya ng nanay niya. Siyempre, kanino ba magiging kamukha ang mga anak? Hindi ba dapat sa tatay o sa nanay? Di ba? Alangan naman kamukha ng kapitbahay. Delikado yan. Kung kamukha ng kapitbahay. Di ba? Or kamukha ng boss. Yung tanong natin, paano kung pango ang ilong or kayo mangge ang kanyang, ano ba yun? Kapintasan ba yun? Yung pagiging pango or pagiging dark skin?
Oh, syempre, definitely, it's not a kapintasan. Yan po ay uniqueness. Diba? At dapat ina-appreciate natin yan. Huwag natin silang tatawaging ulikba. Huwag natin silang tatawaging nog-nog. Sila po ay napakaganda ng kanilang skin. Okay? Magaganda ang mga dark skin, lalo na mga Filipina. Diba? So, pinili, sabi po sa Ephesians 1:4, nais kong basahin natin itong lahat at basahin mo ito nang kiniklaim mo ang katotohanan nito sa iyong buhay. Bago pa nilikha ang sanlibutan, ay pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, pinili raw tayo ng Diyos. Pinili ako, pinili ka before the creation of the world. Na tayo ay para sa Kanya. Na sa ating pakikipag-isa kay Kristo, we become holy and blameless. Sa ating, when we unite ourselves with Jesus Christ, mga kapatid, we become holy and blameless. Ang choice ng Diyos, mga kapatid, ay ancient pa. Imagine, bago pa po nagkaroon ng dagat at mga bundok, bago na-create ang mga ibon at mga isda, pinili ka na ng Diyos para maging banal. Amen? Walang kapintasan. Dahil ganun ang Diyos. He is holy and blameless. Therefore, ang mga anak niya ay holy and blameless din. Especially, of course, when you accept Jesus sa buhay mo. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, ang tingin na ng Diyos sa iyo ay holy and blameless. Agree ka ba, kapatid? Yes. Kaya walang sino man sa atin ang unplanned pregnancy. Walang sino man sa atin ang unwanted. Kahit pa sabihin natin maling paraan, maaring, hindi naging maganda ang relasyon ng nanay mo at tatay mo at ikaw ang naging bunga. Don't ever think na unwanted ka. Don't ever think na unplanned ka. Because God created you to be that way. At ang Diyos ay may magandang plano sa iyong buhay. You are not a mistake. You are not a mistake. Because God is your Father and He is your Creator. You must appreciate God for His plan. Amen? So, mga kapatid, dito po sa atin sa Hope Church, we believe that we are all chosen. We are all elected. Pinili po tayo. Pinili po ang bawat isa sa atin. Wala po ritong, anong tawag doon? Yung tira-tira lang. Minsan, napagpilian at lahat, naiwan ka. Parang ang sakit naman nun. No? Hindi po, lahat po tayo. Each one of us here was handpicked by God. Amen? Yes, sabihin mo nga yan, kapatid. Ako ay pinili ng Diyos. Kaya ako naririto. That's why I am in Christ because God has chosen me. Amen? Yes. And of course, the last point in God's holy plan for mankind is this. He commanded us. He commanded you and me to be holy. Ito po'y kanyang ano tawag doon? Pinag-utos. Okay? Pinag-utos po ng banal na Diyos na tumawag sa atin, sa inyo. Kayo ay dapat magpakabanal dahil sa lahat ng ginawa ninyo. Ayun, ano yun? Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo
dahil banal ako. Marang mahirap, parang biglang, ay, parang ang hirap. Mga kapatid, ang Diyos na pumili sa iyo ay banal. Of course, kung sino ang kasama mo, may alam ba natin yon that there, when meron tayo minsan ng mga adopted children or meron tayong mga adopted brothers or sisters, pag lagi kayong magkasama, yun nga lang mag-asawa, pag laging magkasama, nagkakapalitan na sila ng mukha, di ba? Tama ba yun? O nagiging magkamukha lang. Hindi naman nagkakapalit. Nagiging magkamukha. Pag palaging magkasama. Ganon din po tayo. Because when we become born again, we are always with God. The presence of God goes with us. And so what happens? We become like kamukha ng Diyos. Ano po yung nagiging kamukha sa atin? We become holy. We become holy like God because His presence is with us. Nasa DNA na po natin yan. Okay? Kaya ang katotohanan, ang isang mananampalataya, ang isang believer na nawalay sa Diyos, alam nyo, totoo, kahit sa akin nangyari yan eh. When I was born again, after a while, medyo lumayo ako ng landas. Napahiwalay ako sa Diyos. No po? And I always feel guilty and out of place. Kasi ganun po ang mararamdaman mo kapag lumayo ka sa Diyos. Once you begin to walk in unholiness, once you begin to walk in sin, magiging uncomfortable ka na. Bakit? Kasi naranasan mo na ang kabanalan ng Diyos. Maaring matuwa ka for a while, maaring makalimutan mo, pero babalik at babalik sa iyo yan, kapatid. Amen? Ang kasalanan po, nag-isolate sa atin. Inilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos. Pero, hindi po yung original plan ng Diyos sa atin. Because God's command for us to be holy. Mga kapatid, yan ay ang command na magpapaganda sa iyong buhay. Yan ang utos ng Diyos na magpapasaayos ng ating mga buhay. Amen? Ang kasalanan po ang nagbubura sa imahe ng Diyos sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, we just have to go back to Jesus. Kung naligaw man po tayo, tuntunin lang po natin ang tulay pabalik sa Diyos. Hindi po nagbabago ang tulay. Yan ay ang Panginoong Jesucristo pa rin. Amen ba? Yes. So, tingnan po natin, review po natin ang ating, before yan. Yan. Okay? Sa ating pag-aaral about the Holy God, 3 pong mahalagang katotohanan ang ating ipong ibinahagi sa araw na to, the biblical meaning of holiness. Na ang holiness it means set apart, nakabukod. And only God is set apart at nakabukod siya because He is the only holy God. At ang holiness, with regards to people, it means being pure in hands and heart, pamumuhay at puso. And of course, the second truth is that the holiness of God and sin, nakita natin ang connection. Always, sin separates us from God. Whether it is a small sin or a big sin, yan po ay maglalayo sa iyo sa Diyos. Naranasan na po natin ang maging malayo sa Diyos. Right? May mga kapatiran po tayo na dati, sabi nila, nung bata pa ako, nung nasa probinsya pa ako, sobra akong very close kay Lord.
Pero nang napunta na ako ngayon sa city, nagka-college na ako, parang napapalayo. May ganun bang experience? It is very true, especially among the young people. Bakit? Kasi ang dami nang nakita ng mata, ang dami ng offer ng mundo sa atin. And we will always feel this. Sin separates you from God. Okay? So, na second point is, Christ is the only way to God. Isa lang po ang daan at ang katotohanan at ang buhay na magbibigay ng buhay na walang hanggan. At yan ay ang Panginoong Jesucristo. Understanding God's holiness points us to our own sin so that we can confess and we can go back to God. Of course, the third truth is that the Holy God has a holy plan for mankind para sa bawat isa sa atin. He created you in His own holy image. He wants you to be holy and blameless. And He commanded you and me to be holy. Amen ba? Yes? And of course, in summary, let's read this together. Ang Diyos ay banal at hindi dahil dito ang makasalanang tao ay hindi pwedeng makalapit sa Kanya. Ang tunay na pagkaunawa sa kabanalan ng Diyos ay magtutulak sa tao upang talikuran ang karumihan at kapangitan mga kasalanan. Amen. At this point, nais po nating tumuloy sa ating communion. And I would like to call on our servers sapagkat very timely po na balikan natin, mga kapatid, ang katotohanan na iisa lamang po ang naging dahilan para makalapit tayo sa Diyos. Sino po ang mga servers natin? Okay, please come forward para po i-distribute po ang ating communion. Tayo po ay nagsiselebrate ng communion tuwing first Sunday of the month. Okay? So, open communion po ito. If you have a personal relationship with Jesus Christ, tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, then you are free to celebrate with us communion. Pero kung sa puso mo, kumikilala ka rin kay Kristo at nais mo pang mas mapalapit sa Kanya, you are also welcome to partake of our communion. Hindi po tayo napaka-stricto para stop ang isang tao. I allow you to go through it sa inyong pagsasaliksik ng inyong sariling puso. Amen. So, please wait to be served and then we will partake of the elements together. Thank you for the cross, Lord.
Maaari po bang tumayo tayong lahat? Hawakan po natin ang ating mga elements ng communion. Ang grape juice po, nagsisimbolize ng dugo ni Kristo na siyang tanging makakapaglinis ng ating mga kasalanan. At ang bread po, simbolo ng katawan ni Kristo na inalay niya para sa atin. Kaya sa pamamagitan po ng kanyang mga latay, may kagalingan po tayo sa mga sakit at karamdaman sa ating spirito at katawan. Lahat po ay yumuko at tayo po saliksikin po natin ang ating mga puso. Sabihin natin, Panginoon, kayo na po ang tumingin sa aking puso sapagkat wala kaming maitatago sa iyo. Humingi tayo ng kapatawaran at atin pong lakaran ang tulay patungo pabalik sa Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw lamang ang Diyos na banal. Pero ikaw ang Diyos na banal, na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kami po ay makakalapit sa iyo. Maraming salamat sa araw na ito na kami ay iyong pinaalalahanan ng iyong mga dakilang plano at layunin sa aming buhay. Salamat, Lord, sapagkat nais mo na makita sa amin ang kabanalan. Nais mo na maging banal kami sapagkat kami ay nilikha mo ayon sa wangis mo. You have created us in your own holy image. Sa araw na ito, binabalik namin sa iyo ang mga papuri at pasasalamat at itinatagubilin namin sa iyo ang aming mga buhay. Patuloy na tulungan mo kami na lumakad ayon sa kabanalan mo at patuloy na maglingkod kami sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo po ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Tayo po ay dadako sa ating offering prayer. Praise. Sige po. Ang pagbibigay po ay bahagi ng ating pananambahan sa Panginoon. Ayon po sa Philippians 4:19, ang nakasad po doon ay, and our God will supply all our needs according to His riches and glorious in Christ Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang nakapagbigay at ang hindi po nakapagbigay, Panginoon. Purihin ka, pinasasalamatan ka namin sa inyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. That's right, give, and it will come back to you.
Okay, we will proceed to our baby dedication. Okay? Yes, palakpakan natin. Ang baby dedication or child dedication po is always a happy occasion dito sa atin. We want to dedicate more children to the Lord. Okay. So later on po, marami ng kagaya ni Ethan. So, purihin ang Panginoon. Okay. Wait lang po. Ang ating pong square group meetings will follow after this. Wala po munang uuwi sa mga square group members. Okay. So, isa pong magandang bata ang binagdag ni Lord sa atin. Okay. I would like to call on Janaya Keisha and her parents, of course. Sige po, si JJ Bagahanson and si Jeneline Bagahanson, ang parents po ng magandang baby na yan. Ayan. Okay. Si Janaya po was born April 28 lang. So May, June, July, 3 months pa lang yung baby. Parang angel, okay? So, nais po rin natin, mamaya na natin tatawagin ang mga ninang at ninong, ano? Pero gusto po natin ay paalam sa lahat na ginagawa natin ang baby dedication instead na baby baptism, no? Hindi po tayo nagbabautismo ng bata. So, because we pattern this kay Jesus. Si Jesus po was dedicated by his parents in the temple nung siya po ay baby pa. Okay? So kaya ganun po tayo. Pero ngayon po kahit medyo malaki ng bata, dinededicate pa rin natin. But anyway, mga kapatid, so we are here to dedicate. JJ and Jeneline are here to dedicate their second baby, para po to follow the Bible example. Okay? So, ayan, ang water baptism po si Jesus, dinedicate ng baby, pero water baptized po siya nung he was already like 30 years old. Huh? Ginagawa din po natin yan. Okay, so si Jesus mismo po ang nagsabi na huwag nating hahadlangan ang mga bata. Dapat hayaan natin ang mga bata na lumapit sa Kanya. Of course, the baby is too small para lumapit kay Lord. So that's why we have parents na sila ang maglalapit sa Panginoon. Okay? And of course, ang mga bata po, dapat, alam niyo ito dapat, because second baby niyo na to, no? Na ang mga bata ay regalo ng Diyos. Amen ba? You agree? Okay. Children are gifts from the Lord. Okay? So kahit makulit yung mga anak nyo, dapat ituring nyo pa rin na sila ay mga regalo ng Diyos sa inyo. Ang mga magulang daw po ay, ano daw po? Ang mga magulang ay tagapamahala o tagapangalaga. Parents are the stewards of the gift. No? Sila ay mga tagapamahala. Ang paghahandog ay pagkilala sa ating pangangailangan ng kapangyarihan at tulong ng Diyos. O, bakit natin dinededicate ang baby? Kasi yan ay pagpapahayag natin na, Lord, God, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang kapangyarihan mo para ang babying ito na pinagkatiwala mo sa amin ay amin pong mapangalagaan ng tama. Okay? So, next po, nais ko lang po emphasize for us to understand kasi minsan po mas parang ang baby dedication is more of a ritual.
Hindi po ito ritual. Ito po ay isang taus-pusong pagsamba at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So baby dedication is not the day of salvation ng bata. Hindi po siya maliligtas at mapupunta sa langit dahil siya ay dinedicate natin. Okay? Ito naman din ay hindi water baptism kasi ang water baptism is a confession of faith in Christ na sarili niyang tagapagligtas when the right time comes. Okay ba sa atin? Maliwanag po ba? Especially sa mga ninang at ninong, nais po natin itong maging malinaw sa lahat. So, okay? So, ito po ang napakagandang dapat malaman natin na ang Diyos ay may magandang plano sa bawat isang ipinapanganak sa mundong ito. Ang plano po ng Diyos ay, ano po ang sabi dyan? Basahin po natin ng Jeremiah 29:11. Mga plano para sa ikabubuti nyo at di sa ikasasama nyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng isang future na punong-puno ng pag-asa. So dapat po tayo, meron tayong inaasahan na magandang future para sa baby ito. Okay? So I would like to call on the ninang and ninong. Please come dito po sa harap. Yes, ninang at ninong. Yes. Alam niyo po, napakahalaga ng mga ninong at ninang. Hindi lang dahil kayo ang magbibigay ng regalo, kundi dahil pinili po kayo. Pinili po kayo ng parents ni Janaya kasi naniniwala sila na kayo ay magiging mabuting influence. Yung iba po para dito para makita sa picture. Yes. Naniniwala po ang parents ni Janaya Keisha na kayo ay magiging mabuting influence, magiging mabuting example sa kanya, and of course, kayo rin po ay inaasang magbigay ng regalo. Joke lang po. So, ang role po ng godparents, sabi po dito, to assist the parents. Okay, nais kong basahin nyo to, mga ninang at ninong. Yun pong reason ng why parents dedicate their children. Alam na yan ng mag-asawang ito. Pero yung pong role of godparents, ano po ang role? Basahin po ninyo. First point, to assist the parents in raising the child. Number 2, to act as spiritual guide and support system. And then, last, to serve as role models. Kaya mo nyo bang tanggapin ang responsibilities na yan? Totoo. Kasi papipirmahin ko kayo. So, later on, hahabulin kayo ni Janaya kasi nakapirma kayo dito. Ngayon, sabi ni Maymay, meron daw hindi siya naibigay yung names. Papipirmahin po rin namin kayo sa likod. Okay? So anyway, this is a happy occasion, not only for the family ng Bagahanson family, but also, mga kapatid, for the whole church. It is our joy and privilege para po i-dedicate si Janaya. Okay? Pwede ko bang ma-carry yung baby na yan? Napakaliit. Ipapanalangin po natin siya. Ayan. Kamukha ko ba? Okay. Yes. Sige po, i-dedicate po natin si Janaya sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa bagong buhay na ito. Salamat sa napakagandang plano mo sa buhay na ito, Panginoon. At nais po namin siya i-dedicate sa iyo, O Diyos. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Yes.
At nais po natin ipanalangin ang ating parents. Patuloy din po natin ipapanalangin si Janaya at ang mga ninang at ninong. I would like to invite the congregation to share with us this joy. I-extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. Medyo mag-compress po kayo para makita po ganda po sa picture. Yes. Dito po, yan. Yan. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat this is a very happy occasion. We celebrate, O God, the birth of children, of babies in our families, O God. And salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na laging may magandang plano sa aming mga buhay. Lord, first and foremost, Lord, we are praying for JJ and Jenilyn or Maymay. We pray, O God, for your anointing to be upon them. Bilang mga magulang, hindi po madali. At alam namin, Panginoon, through the guidance of the Holy Spirit, and because as believers, they have access to the Word of God. And because they belong to a church, Panginoon, sila po'y magagabayan para sa tamang pagpapalaki ng kanilang anak, ng kanilang mga anak. We pray, Panginoon, na ang batang ito will grow up na may fear of the Lord, that she will honor her parents, that she will be obedient to God, and obedient to her parents, Panginoon. We pray that she will be trained in the ways of the Lord, na siya po ay bibigyan nyo ng godly. The parents, you will give them godly wisdom, knowledge, and understanding para ito ay may share nila sa kanilang anak. Salamat, Panginoon, sa lahat ng magagandang bagay na nais mo na maganap sa buhay ni Janaya Keisha Pagahanson. At ganoon din, Panginoon, sa mga ninang at ninong, salamat sapagkat they honored us with their presence today. Salamat sa friendship nila with the parents ni Keisha at sa magiging role na gagampanan nila sa kanyang paglaki, Panginoon. Ang dalangin namin, pagpapala, una sa lahat, ang pagpapala ng kaligtasan ay makamtan ng bawat isa sa kanila. Lord, we pray for the gift of salvation na matanggap nila so that, Lord, they will enjoy the blessings of salvation. At higit sa lahat, we thank you that your presence will go before them at ikaw po ang magpapakilala ng iyong sarili sa bawat isa sa kanila. Pinupuri ka namin sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. And of course, we will like to call on the Lola. Oh, Lola Baba? Lola. Grandmother. Grandmother. Ay, hindi siya. Siya yung nanay mo. Okay. Ayun, Lola. Birthday po niya ngayon. Yeah. So, memorable ito kasi birthday ng Lola ang dedication niya. And actually, sige, picture, family picture. Meron pong mga birthday celebrants din tayo for August. Meron bang birthday celebrants? Nahiya na kayo pumunta rito. Happy birthday! Sinay ba yung bambun ko? Okay. Sige. Yun po mga birthday celebrants daw next Sunday para makaperma din sila. Okay, let's pray for Sister Virgie. Panginoon, salamat sa isang ina na kagaya na Sister Virgie. Lord, salamat sapagkat biniyayaan mo siya ng maraming anak at ng maraming apo. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy na biyayaan ng mahabang buhay at ng magandang kalusugan upang ang kanyang spiritual influence, ang kanyang godliness ay maranasan ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo. Patuloy mo siyang palakasin sa kanyang pananampalataya at maging sa kanyang pang-araw-araw na buhay.
Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin siya sa iyong mga kamay. In Jesus' name, Amen. Okay, God bless everyone. Salamat po sa inyong pagdalo. Picture pa? Okay, sige. Pati po yung mga relatives. Come and join the relatives. Family picture. Yes. Yes, thank you very much. God bless. Mayroon pa, thank you. Okay, sige po. So, we will proceed to our, what time is it? Okay. Siguro po habang square group tayo, pwede pong ituloy yung ating, habang nagla-lunch, no, we can do our square groups. Okay, tayo muna tayong lahat para sa ating closing prayer. Meron pang naka-assign sa closing prayer? Bert? Sige, tayong lahat po ay tumungo at manalangin. Hallelujah. Diyos, Ama naming banal, nag-iisang Diyos na banal sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gawaing ito, Lord, na kami ay napagpala. Kami, Panginoon, ay nakakuha ng kalakasan muli para sa isang buong linggo, Panginoon, na Ikaw ang siyang muling gagabay sa lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. As we eat our lunch today, Panginoon, dalangin namin na pagpalain mo ito maging kalakasan ng aming mga katawan. Pagpalain mo din kami, Lord, na habang kami kumakain, we have our fellowship, Lord, with each and every one, Panginoon. Bigyan mo ng kagalakan ang puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Okay. Okay. So lahat po ay invited to have lunch with us dahil malamig po ang panahon, kaya we have chicken arroz caldo. Yes, there's enough for everybody. May tables po sa labas. Yung iba pong square groups can use the tables sa porch.